Isipin mo na ikaw yung nagpapatakbo ng pinaka-successful tapos pinaka-unique na startup sa buong mundo. Yung tipong may kultura kayo na hindi talaga kayang tapatan ng iba, di ba? Oo, eksakto. May produkto kayong walang katulad tapos malinaw yung direksyon nyo papuntang success. Tapos isang araw, biglang pumasok yung mga board members mo at sinabing, gusto na lang nating maging katulad nung boring o struggling na kumpanya sa kabilang kanto. Kopyahin na lang daw yung ginagawa nila kasi yan yung uso ngayon. Di ba nakakabaliw? Walang sense eh. Bakit mo isusuko ang isang bagay na sobrang espesyal para lang makipagbagay at maging karaniwan? Totoo yan. Pero ang nakakatawa dyan, kapag pumipili tayo ng mga leader ngayon, maging CEO man yan o kapitan ng barangay o panggulo, madalas tayo nahuhulog sa eksaktong ganitong patibong. Meron kasi tayong parang sirang checklist. Gusto natin ng taong mukhang kagalang-galang, may konpiyansa at magaling magsalita. At kapag nakita natin yung perpektong resume tapos nakasuot ng magandang suit, nasasabi natin agad na, ayon, ito na, siya na ang sagot. At yan ang isa sa pinakamalaking blind spots natin bilang mga tao. Kasi meron tayong natural na halos biological na tendensya na bumase sa panlabas na anyo at doon sa nakasanayan nating image ng otoridad. Nakakaramdam tayo ng seguridad kapag ang isang tao nagpapamalas ng physical na lakas o karisma. Kahit paminsan yun mismo yung nagtatago ng pinakamalalim nilang kahinaan, di ba? At kapag yung checklist na yan ang ginamit natin, madalas talaga tayong napapahama. Kaya sa deep dive natin ngayon, hihimayin natin ang isang klasikong halimbawa kung paano nagkamali ang isang buong lipunan sa pagpili ng leader. At titignan natin kung paano ito lubang katulad pa rin ang ginagawa natin hanggang ngayon. Babalikan natin ang isa sa pinakamalaking pag-ikot sa kasaysayan ng sinaunang Israel, yung desisyon nilang abandonihin ang isang theocracy para lumipat sa isang monarchy. Titignan natin yung pag-usbong at yung napakalungkot na pagbagsak ng una nilang hari na si Saul. Para magawa yan, kukuha tayo ng malalalim na detalye mula sa mga tala, particularly ang isang pag-aaral, yung Lesson 39, Saul, Israel's First King. Oo, at sasamahan din natin ang mga sipi mula sa aklat ng 1 Samuel at isisingit natin yung sikat na quote mula sa British historian na si Lord Acton tungkol sa power o kapangyarihan. Kaya kung ikaw yung taong bumuboto ngayon o nag-hire ng mga empleyado o naghahanap ng tamang taong susundan sa karera mo, pakinggan mo ito. Magpapabago ito sa paraan ng pagtingin mo sa isang resume. Magandang simula nito sa pamamagitan ng pag-iintindi muna sa kung ano pa talaga ang isinuko ng Israel. Kasi bago pa magkaroon ng mga hari yung Israel, meron silang napakabihirang sistema ng gobyerno. Wala silang sentralizadong tamahalaan, di ba? Wala. At wala rin silang permanenteng militar. Pinamumuno sila ng mga tinatawag na judges o mga lokal na huwes tulad ni Samuel. At yung sentro ng pamumuhay nila nakatutok sa ideya na ang Diyos mismo ang kanilang hari. Ito yung theocracy na tinatawag natin. Kumbaga, meron silang direct line sa itaas. Wala yung bureaucratic red tape o yung mga politikong nangungurakot sa buwis para magpatayo ng malalaking palasyo. Isang napakagandang setup actually. Pero dito napapasok yung startup analogy natin kanina eh. Dumating sa punto na lumapit yung mga leader ng Israel kay Samuel at nagdemand sila. Ayon sa 1 Samuel 8, sinabi nila na bigyan mo kami ng hari na hahatol sa amin tulad ng lahat ng ibang nasyon. Gusto nilang maging normal. Kasi sa paningin nila, hindi yung tag-atras, kundi isang practical na hakbang. Nakikita nila yung mga kalapit na bansa na may malalaking palasyo, nakasuot ng ginto ang mga hari, at may mga nakalinyang sundalo. Gusto nila ng visual na kapangyarihan. Eksakto. May physical na manipulasyon ng power doon eh. Samantalang ang Israel, umaasa lang sa isang hindi nakikitang Diyos at sa isang tumatandang propeta na si Samuel. Gusto nilang leader na nahahawakan at maipagmamalaki nila sa ibang bansa. Pero grabe yung reaksyon ng Diyos dito. Nang idulog ito ni Samuel nang may matinding sakit sa puso, sinabi ng Diyos na sundin mo ang tinig ng mga tao sapagkat hindi ikaw ang itinatakwil nila, kundi ako ang itinatakwil nila upang hindi na maghari sa kanila.
Ang sakit ng linyang yun, di ba? Sobra. Parang sinasabi ng Diyos na, Samuel, huwag mong personalin. Hindi ikaw ang problema, ako yung inaayawan nila. At kahit binalaan na sila ni Samuel na kukunin ng hari ang mga anak nyo para gawing sundalo, kukunin ang lupain nyo at papatawang kayo ng buwis, mapilit pa rin sila. Gusto talaga nila ng status symbol. Kaya dahil doon, ibinigay ng Diyos yung hinihingi nila pero sa anyo ng isang theocratic monarchy. Wait, paano ba nag-work yung theocratic monarchy na yan? Bale, bibigyan sila ng haring tao. Pero hindi ito absolute monarch tulad ng mga hari sa Ehipto o Babylonia na itinuturing ang sarili bilang Diyos. Ang hari ng Israel dapat sumalilalim pa rin sa batas ng Diyos. Kinatawan lang siya. Okay. So, andito na tayo sa paghahanap sa perpektong kandidato. At binigyan sila ng Diyos ng taong eksaktong tumutugma sa pamantayan ng mundo. Pumasok si Saul sa eksena. Mula sa tribo ni Benjamin, anak ng isang mayamang lalaki na si Kish. At kung titingnan mo yung description sa 1 Samuel 9, nakasulat na walang sinuman sa Israel ang mas gwapo pa sa kanya. Literal, na from the shoulders upward, he was taller than any of the people. Kung ikaw yung casting director na naghahanap ng gaganap na hari sa pelikula, si Saul agad yung pipiliin mo. Mayaman, gwapo, matangkad, perpekto yung resume. Pero para maging patas tayo kay Saul, hindi naman siya nagsimula bilang masamang tao, di ba? Oo nga eh. Sa katunayan, noong una siyang pinahiran ng langis ni Samuel, sinasabi sa mga tala na binigyan siya ng Diyos ng bagong puso. Pinuspos siya ng espiritu para magkaroon ng kakayahang mamuno. Oo nga eh. Nabasa ko rin na noong unang ipinakilala siya sa madla, nagtago pa nga siya sa mga bagahe dahil sa sobrang hiya. Totoo yun. Nagsimula siyang mapagpakumbaba at naging napaka-epektibo niya sa unang mga taon. Minahal siya ng mga tao. Pero hindi nagtagal ang honeymoon phase, lalo na kapag pumasok na yung presyon ng posisyon at unti-unting nabasag yung maskara. Dito magsisimulang maging parang psychological thriller ang kwento ni Saul. Kasi mabilis na gumuho yung perpektong imahe niya, hindi dahil sa kalaban sa labas, kundi dahil sa sarili niyang ego. May 3 malalaking insidente na nagpapakita ng pagkasira ng karakter niya. Himain natin kung bakit ito nangyari. Unang-una, yung insidente sa Gilgal. Isang napaka-critical na moment niyan. May paparating na napakalaking hukbo ng mga Pilisteo. Si Saul at ang mga sundalo niya naghihintay sa Gilgal. Ang usapan, darating si Samuel sa loob ng 7 araw para mag-alay ng sakripisyo sa Diyos bago sumabak sa digmaan. Tapos, lumipas ang 7 araw, wala pa si Samuel. Wala pa. Kaya nagsisimula ng matakot ang mga tao. At ang masaklap, nagsisimula na silang mag-alisan at iwan si Saul. Panic mode si Saul dito. Naisip ko yung imposter syndrome niya na nag-overdrive. Nandoon siya, nakikita niyang nauubos ang mga tagasunod niya. Ang naiisip niya siguro, kung hindi ako magmumukhang in control, mawawala ang kapangyarihan ko. Kaya imbas na maghintay siya na mismo ang gumawa ng ritual, siya ang nag-alay ng sakripisyo. At sa paningin natin ngayon, baka isipin natin, ano naman ang masama doon? Nagkusa lang naman yung tao dahil emergency. Oo nga, parang nag-step up lang sa trabaho, di ba? Pero sa kultura ng sinaunang Israel, ang paghihiwalay ng tungkulin ng hari at ng pari ay sobrang sagrado. Ang paglapit sa Diyos may mahigpit na proseso yan. Kaya nung kinuha ni Saul yung tungkulin ng pare, pinakita niya na para sa kanya ang sakripisyo ay isa na lamang pampulitikang tool. Ginawa niya ito hindi para sumamba, kundi para manipulihin ang mga sundalo niya na manatili. Eksakto. Pinili niya ang optics kaysa sa obedience. Mas mahalaga sa kanya ang image control kaysa sa integridad. At iyon ang unang bitak. Pero mas lumala pa ito sa pangalawang insidente, yung laban sa mga Amalekita. Malinaw yung utos ng Diyos dito. Puksain ng tuluyan ang mga Amalekita dahil sa matagal na pag-atake nila sa Israel. Ang instruksyon, walang ititira, 0 spoils of war. Walang uuwing may dalang yaman mula sa labanan. Pero nang matapos ang labanan, pinatay lang nila yung mahihina at walang halaga. Itinira nila buhay yung hari ng Amalek na si Agag. Nila yung mga pinakamatataba At pinakamagagandang tupa at baka.
Iniligtas nila yung may ekonomikong halaga. Nakita rito na mas nangibabaw ang kasakiman at yung pagnanais na magpakitang gilas kesa sa utos ng Diyos. Tapos ang pinakamalalang bahagi ay yung pangatlong hakbang sa pagbagsak niya. Nang dumating si Samuel at narinig niya yung ingay ng mga tupa, kinumprontan niya si Saul. Grabe yung sagot ni Saul dito. Textbook example ng gaslighting eh. Sinabi niya, sinunod ko ang utos. Pero yung mga sundalo ko, kinuha nila ang pinakamagagandang hayop para isakripisyo sa Diyos. Ginamit pa yung relihiyon para pagtakpan ang pangungurukot. Imbis na aminin na nasilaw sila sa yaman, ginawa niyang banal ang kasalanan. Ipinasa niya yung sisi sa mga tauhan niya. Ibinenta niya ang sarili niyang mga tao. Sila daw ang may kasalanan, pero mabuti daw ang layunin nila. Ito na yung perfectong oras para ipasok natin yung quote mula kay Lord Acton noong 1887. Yung sinabi niyang power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost all bad. Oo, yan. Pero teka, gusto kong hamunin yan ng kaunti. Talaga bang binago ng trono yung brain chemistry ni Saul? Ang kapangyarihan ba talaga ang sumira sa kanya? O tinanggal lang ng power yung mga preno niya at pinalaki yung insecurities na nandoon na dati pa? Ang ganda ng pananaw na yan. Kasi ang kapangyarihan sa likas na anyo nito, nag-aalis ng mga limitasyon. Kapag nasa ibaba ka, natatakot kang magkamali. Kasi may papansin at magpaparusa sa'yo. Pero kapag ikaw ang hari, sinong mangsasabi sa'yo ng hindi? Wala, di ba? Ang kawalan ng accountability ang naglalantad mang tunay na karakter. Hindi binigyan ng kapangyarihan si Saul ng bagong kasalanan. Nilikha lamang nito ang perpektong kapaligiran para lumago yung pagmamataas at kawalan ng kapanatagan niya. Parang magnifying glass nga eh. Kung ano nung maliit na bitak sa puso mo, kapag nasa tuktok ka na, magiging banging yan. At syempre hindi umubra kay Samuel ang mga palusot ni Saul. Dito na nangyari yung pinakamasakit na tagpo. Hinarap ni Samuel si Saul at ibinagsak ang hatol na nagbago ng lahat. Sinabi niya, nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog na sinusunog at sa mga sakripisyo na gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon? Narito, ang pagsunod ay mas mabuti kesa sa sakripisyo. Pinapaliwanag dito na ang panukat ng katapatan, hindi yung mga grandiosong ritual, hindi yung PR stunts, kundi yung araw-araw na pagsunod. At dahil pinili ni Saul yung ego niya, tinanggihan siya ng Diyos bilang hari. Naramdaman ni Saul yung bigat noon eh. Nakiusap siya umamin sa pagkakamali. Pero halatang baluktot pa rin yung motibo niya. Imbas na magsisi, ang sabi niya kay Samuel, sige na, samahan mo akong bumalik para hindi ako mapiya sa harap ng mga pinuno. Yung image pa rin niya yung inaalala niya. Eksakto. At nang talikuran siya ni Samuel, sa sobrang desperasyon ni Saul na mapanatili ang connection, hinawakan niya ng mahigpit ang laylayan ng damit ni Samuel hanggang sa napunit ito. At yung napunit na damit na iyon, ginamit ni Samuel bilang isang makapangyarihang metafora. Tumingin siya kay Saul at sinabing, pinunit ng Panginoon ang kaharingan ng Israel mula sa iyo sa araw na ito at ibinigay sa isang kapwa mo na mas mabuti kaysa sa iyo. Isang permanenteng marka na tapos na ang lahat. Nakaupo pa rin si Saul sa trono, may corona pa rin, pero in spirit, isa na siyang dead man walking. Nawala na yung lehitimong basbas. Kaya ang tanong ngayon, kung ang perfect on paper na kandidato ay nag-implode dahil sa ego, paano ka makakahanap ng leader na immune sa ganyang uri ng corruption? Ang sagot dyan matatagpuan natin sa isa pang misyon ni Samuel. Pinapunta siya ng Diyos sa Bethlehem, sa bahay na isang lalaki na nangangalang Jesse. At pagdating doon, nakita ni Samuel yung panganay ni Jesse, si Eliab, matangkad, malakas, guwapo. Sabi agad ni Samuel, sigurado ito na ang susunod na hari. Natural na reaction ulit, ginamit niya ulit yung lumang checklist. Pero mabilis siyang pinigilan ng Diyos. Sabi ng Diyos sa 1 Samuel 16:7, huwag mong tignan ang kanyang anyo o ang taas ng kanyang tindig sapagkat itinakwil ko siya. Sapagkat ang Panginoon ay hindi tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ito yung
ultimate paradigm shift nila. Ang panlabas, pwedeng pekein. Pwedeng mabili nung PR team o ng magandang damit, pero yung puso, hindi madadaya. Totoo yan. Wait lang, dito ako mapapaisip at gusto kong mag-pushback ng konti. Kung susuriin natin, hindi ba sobrang ironic nito? Pinili ng Diyos si Saul nung una dahil pinakagwapo at pinakamatangkad siya. Oo, ganun yung description kay Saul. Tapos ngayon, pagdating sa bahay ni Jesse, tinatanggihan ang Diyos ang panganay. Dahil sa eksaktong parehong dahilan, isa ba itong sinadyang set up mula pa sa simula? Gusto ba ng Diyos na masunog muna ang Israel sa pagpili kay Saul para matutunan nila the hard way na mababaw ang pamantayan nila? Napakagandang punto niyan. Hindi natin masasabing sinet up sila para paglaruan, kundi pinahintulutan ng Diyos na maranasan ng Israel ang natural na kahihinatnan ng sarili nilang desisyon. Minsan ang pinakamalakas na leksyon, yung makuha mo yung hinihingi mo, tapos ma-realize mo na hindi pala ito yung kinailangan mo, di ba? Eksakto. Ibinigay niya si Saul para makita nila na ang leader na walang matibay na panloob na pundasyon, babagsak talaga sa bigat ng kapangyarihan. Kaya dito sinadya ng Diyos na basagin ang hulmahan. At binasag nga talaga. Nagdaan ang 7 matitikas na anak ni Jesse at lahat sila ni-reject. Kinailangan pa nilang ipatawag yung pinakabata na nasa bukid na nagpapastol ng mga tupa, si David. Ni hindi man lang nga siya inimbita ng sarili niyang ama sa hapunan kasi wala sa isip nila na may potensyal siyang maging ari. Pero siya ang pinili ng Diyos. At yung contrast sa pagitan ni Saul at David, hindi lang sa hitsura, kundi sa prosesong pagdadaanan nila. Nang mawalay ang espiritu kay Saul, pumasok ang matinding paranoia. Tapos si David, pumasok sa palasyo bilang musikero. Tumudugtog sa ng alpa para pakalmahin yung panic attacks ni Saul. Dito, nag-oobserba si David. Nakikita niya kung paano gumalaw ang isang haring nilalamon ng sariling power. Tapos sumiklab yung tensyon noong mangyari ang sikat na laban kay Goliath. Habang ang buong hukbo nanginginig, si David hinarap yung higante gamit lang ang tirador at bato. Instant national hero si David. Pero yung tagumpay na iyon, naging mitya ng bangungot para sa kanya. Nung makauwi sila, umawit ang mga kababaihan na tuluyang sumira kay Saul. Yung kanta na pinaslang ni Saul ang kanyang 1,000 at ni David ang kanyang 10,000. Para sa isang leader na nakadepende sa public approval, direktang atake ito sa ego niya. Kinain siya ng selos. Yung taong pinili ng Diyos, naging pugante. Nagtago sa mga kuweba sa loob ng 5 hanggang 10 taon. Bakit kailangan dumaan sa ganyang katinding paghihirap? Dahil yun yung kanyang crucible o hulmahan. Si Saul, inilagay sa trono ng walang kahirap-hirap. Binigay sa silver platter. Kaya nung may presyon, madali siyang nabali. Si David naman, pinahiran ng langis, ngunit kinailangang tumakbo. Sa mga kuwebang iyon, natutunan niyang pangunahan yung mga taong nasa laylayan ng lipunan na sumama sa kanya. Nakita niya nang malapitan kung ano ang itsura ng leader na nasira ng power. Natutunan niya kung paano hindi maging tulad ni Saul. Immune na siya sa Lord Acton effect. Ipinapakita nito na ang tunay na pamumuno hindi nasusukat sa ganda ng panimula, kundi sa tibay ng karakter na nahubog sa gitna ng pagsubok. Napakayaman ng napag-usapan natin. Nakita natin ngayon kung paano nagkamali ang sinaunang Israel sa pagpili ng leader dahil sa aesthetics. Nasaksihan natin ang trahedya ni Saul at ang pag-usbong ni David na pinili dahil sa lalim na kanyang puso. Babala ito na tumatawid sa milenyo. Ang panlabas madaling pikein gamit ang magandang salita at damit. Ngunit ang totoong intensyon ng puso palaging lalabas kapag humawak na ng tunay na kapangyarihan. At iyan ang nais kong ibalik sa iyo, ikaw na nakikinig. Sa mga desisyon mo sa buhay, sino ang iboboto mo o kukunin sa negosyo? Paano mo ba kinikilate sa mga tao? Nadadala ka ba sa panlabas na anyo o naglalaan ka ng oras para silipin ang tunay na track record nila? Mahirap makita ang puso Kailangan ito ng pasensya para makita kung paano sila rumeresponde sa maliliit na responsibilidad.
Totoo. Kaya bago natin tapusin ang pagtalakay natin, iiwan ko sa'yo ang isang malalim na kaisipan. Ang kapangyarihan ang naging laso ni Saul. Kaya kapag ikaw na mismo ang nasa tuktok, kapag na-promote ka na at naging boss, ano ang mga gagawin mo para maprotektahan ang sarili mo? Ano yung mga checks and balances mo, di ba? Oo, sino ang mga taong bibigyan mo ng karapatang sabihan ka na mali ka upang hindi ka mauwi bilang isang Saul sa kwento ng sarili mong buhay? Isang napakabigat na tanong hanggang sa susunod na deep dive natin. Maraming salamat sa pagsama.